12 na po na tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Chinky, anong dapat kong iwasan para hindi ako maging financially unstable or instability? Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Una, ang dapat nating iwasan is living beyond your means. Anong ibig sabihin yan? Iwasan natin mamuhay na lagpas sa iyong kinikita. Kasi madalas natin iniisip na okay lang gumastos, basta malaki lang ang kita at may pumapasok na kita. Hindi po yan ang kasagutan. Ang reality is this, ang realidad is this. The more we make, the more we spend. Kung mas marami pong kinikita natin, mas marami pang minsan ginagastos. Di ba? Kaya nga, ingatan po natin ang pagsobra-sobrang gastos. Ingatan po natin yung pag hindi kailangan, wag mo nang bilhin. That's number 1. Pangalawa, iwasan po para hindi maging financially unstable, yung having only one source of income. Isang malaking pagkakamali, kaya tayo po ay isang income source na lang po ngayon. Kung ang trabaho mo lang ang tanging pinagkakakitaan mo ang kita ngayon, wag naman po sana. Wag naman po sana. Paano kung madili ang sweldo? Paano kung mawala ang kita? Paano kung mina? Paano kung in other words, malaking problema ang haharapin. Kaya nga, dapat meron tayong plan A, plan B, plan C. Aside from iyong kinikita, meron pa kayong sideline na ginagawa na hindi makakaapekto ng iyong trabaho. Pangatlo, ang dapat nating iwasan para hindi maging financially unstable ay tinatawag nating impulse buying. Yun. Iwasan po natin yung pag-add to cart na wala naman pang check-out. Di ba yung mga bagay-bagay na hindi naman kailangan? Kailangan magkaroon tayo ng disiplina sa ating sarili. Mas maganda na yung tatanungin mo, kailangan ko ba talaga to? Kung hindi, wag muna kung lalo na kung gipit. Kaya nga pag tayo gipit po, syempre nainggit, tayo po ay pikit. Pang-apat po na kailangang iwasan para hindi maging financially unstable, ignoring debt. Huwag mong babaliwalain ang utang. Ay nako, ito lang po Ang pag-iiwas po sa pagbabayad ng utang ay hindi po nagdudulot ng kaginhawaan. Ito po ay nagdudulot na kahirapan. Bakit? Kasi buwan-buwan magdadagdag po ng interest yan. At pag nagdagdag ng interest yan, siyempre naman, lalo pa tayong mababaon sa utang. At panglimang, kailangan nating iwasan para tayo po hindi maging financially unstable ay tinatawag nating walang emergency fund. Emergency. Hindi natin marami talaga yung mga bagay na hindi inaasahan tulad ng pagkasakit. Or if not man, humina ang kita. Diba? Or if not man, may nasirang gamit. Ay, nako. Kaya napakalaga po mag-umpisa tayo ng isang buwan na emergency fund. Ng mga buwan na nagastusin mo or 3 buwan hanggang 6 na buwan. The more, the merrier. Kaya nga sa bawat hakbang na gagawin natin, mahalaga na maging aware kung ano ang ginagawa po natin para maiwasan tayo maging financially unstable. Sana nakatulong tong episode na ito. Kaya tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.